Okay, salamat sa Diyos. Purihin ng Diyos ang saya ng mga children kahit umuulan. Amen. Palakpakan natin ng Diyos sa buhay nila. Kaya purihin ang ating Panginoong Yesus. At yun, tayo sa umagang ito, kahit na masawa yung panahon, naririto sa church. At sa sandaling oras na ito, tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero bago yun, tayo muna mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito, sa buhay at lakas na iyong binigay sa amin, sa paggabay mo sa amin, Panginoon. Bagamat maulan, Panginoon, kami yung tinungo sa iyong iglesia na ito upang ikaw ay aming sambahin, Panginoon. Salamat po, patnubayan mo kami, buksan mo po ang aming mga isip at puso upang tanggapin ang iyong buhay at banal na salita at nang malaman namin ang mga bagay pa na dapat namin matutunan sa iyo. Salamat po, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah, purihin ang Diyos. Okay, tayo muna yung mag-aaral ng salita ng Diyos sa aklat ng Roma chapter 12. Okay, kung meron tayong mga Biblia, makibukas tayo sa aklat ng Roma chapter 12. Yan, verse 1. Hallelujah. Saglit lang. Amen. Purihin ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Okay, Roma chapter 12 verse 1. Pamumuhay Kristiyano. Ito yung buhay ng mga Kristiyano. Amen? Ngayon, sabi rito, ano yung buhay ng isang Kristiyano? Amen? Sabi ng Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masagalang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap, na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Yan. Amen? Sino ba rito yung mga nagsasabing sila'y Kristiyano na? Amen. Dapat tayong lahat. Kaya mga kabataan, dito kayo sa harap kaya. Muna. Okay. Ito lugit na. Andayin po kayo dito kayo sa harap. Okay. Ayan natin yung mga children dyan. Okay. Pamumuhay Kristiyano. Amen. Kapag sinabi natin tayo ay Kristiyano, tayo yung mga taong nag-alay ng ating buhay sa ating Diyos. At ang sabi rito, pag-aalay ng buhay sa Diyos bilang buhay na handog, banal at kaaya-aya sa kanyang harapan. Paano ba natin masasabi? Pag sinabi ba natin inalay natin yung ating buhay sa Kanya, ano ibig sabihin doon? Sa ibang salin ng salita. Pag inalay mo yung buhay mo sa Diyos, ano ibig sabihin nun? Hindi na sa atin. Yan, hindi na atin kasi binigay mo na yung buhay mo. Tama po ba? Ang ibig sabihin naman ng hindi pa natin binibigay yung buhay natin sa Diyos, ibig sabihin tayo pa yung nagmamay-ari nito. Amen? Ngayon dahil tayo Kristiyano na nagsasabi na pamumuhay Kristiyano na sinasabi, ito yung binigay niya na yung buhay niya sa Diyos, wala ka lang pagmamay-ari sa iyo. Kaya dapat, ang nasusunod na sa buhay mo, yung Diyos na pinagbigyan mo. Amen? Kapag may isang bagay ka na meron sa iyo yun, at ikaw ang may karapatang gumamit ng bagay na yon. Tama po ba? At sa pagkakataon na inalay mo yung buhay mo sa Diyos, wala ka ng karapatan sa sarili mo ngayon. Tama po ba? Kapag ibinigay mo ba yung isang bagay na meron ka, halimbawa, itong cellphone ko, binigay ko kay Sister Nora. Sister Nora, sa ina itong cellphone ko. Akin pa ba yun? Hindi na. Kanya na yun. At lahat ng bagay na gusto niyang gawin yung kahit balibag niya pa yun, wala nang pakialam yun kasi kanya na yun. Binigay mo na. Amen? Ganon din sa Diyos. Pag nagbigay tayo ng buhay, yung buhay mo hindi na iyo yun. Kung ano yung mga bagay na ginagawa mo noon na ikaw pa nagmamay-ari dito, hindi mo na dapat gawin yon sa buhay mo. Amen? Kaya nga kapag sinabi mong Kristiyano ka, meron kang transformation na tinatawag. Tama mo ba? Kaya yun. Kapag binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, hindi na iyo yung buhay mo. Okay? At ang Diyos na ang bahalang gumamit niyan. Kaya ano ang dapat mong gawin? Dapat makikinig ka sa Diyos. Okay? Sa pinagbigyan mo ng buhay mo. Kung ano yung inuudyok niya sa iyo, yun yung gagawin mo. Amen? Hindi na yung sarili mong iniisip. Okay? Gaya ngayon, maulan. May bagyo, masarap matulog. Tama ba? Pero dahil
dahil ang buhay mo ay binigay mo na kay Jesus, kung maulan at masarap matulog, kung ikaw yung dating nasa buhay mo, ano yung gagawin mo? Matulog. Matutulog ka lang, siyempre maghapon, hayahay, tama? Kasi malamig. Magkukumot ako at hindi na gigising ako, gabi na siguro, kapag kaya pa matulog, matutulog ako. Kasi ikaw may-ari noon. Eh ngayon, binigay mo na yung buhay mo sa Panginoon, linggo ngayon, muulan, anong gagawin mo? Oh, di ba? Dahil ang Diyos na ang may-ari sa'yo, kailangan mo lang pakinggan yung tinig ng Diyos na nasa sa'yo. Amen. Yun yung Holy Spirit na itinanim sa'yo ng Diyos. Kaya dapat mo nang pakinggan yun. Kahit na tinatamad ka pa sa physical, ikaw yung physical mo eh. Yung laman, ikaw yon. Huwag mo pakinggan yun. Pakinggan mo yung tinig ng Diyos na nasa sa'yo. Kaya babangon ka, kahit masama ang panahon, bilang patunay na ikaw ay nagbigay na ng buhay sa Diyos. Amin po ba? At hindi lang yan, paghahandaan mo yung mga panahon at sitwasyon na para sa Diyos kasi Kanya na nga yung buhay mo. Amen? Kaya magpe-prefer ka niya, malayo pa lang, sa Monday pa lang, inahanda mo na yung sarili mo para sa linggo. Ihahanda mo na yung mga damit mo, ihahanda mo na yung mga pangailangan mo, yung oras mo, yung mga, kung meron kang gawain na inatang sa iyo yung Diyos, pahahalagahan mo na siya. At bibigyan mo siya ng oras kahit na importante pa yung mga ginagawa mo. Nagkakaroon ka na ng time management. Ginagawa mo na ng paraan ng lahat. Kagaya si Sister She, nasa nabotas pa siya. Siguro, Monday, nag-iisip na yan, ano kaya pwede kong gawin para magkaroon ako ng pamasahe sa Sunday? Di ba? May gano'n na. Hindi kagaya ng siya lang, wala siyang pakialam kapag Sunday na, pag niyaya siya, church tayo, Sister She. Siya bahala kung gusto niya o hindi. Tama? Hindi kagaya ngayon, naglalaan ka na ng oras para sa Panginoon. Pinakikinggan mo na yung tinig ng banal na spirito na nasa sayo. At gumagawa ka na ng paraan para magawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin na inuudyok ng Diyos sa'yo. Tama ba? Kasi yun yung pagbibigay. Pagbibigay ng buhay, wala ka ng karapatan o may-ari sa buhay mo. Ipinagkatiwala mo na yun sa Diyos. Kaya ang buhay mo ngayon meron ng transformation. Kaya kung babasahin mo Roma chapter 12 verse 2, angat ka lang ng konti, 12:2, ayan o. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Yan. Ang mga Kristiyanong nabubuhay, sabi rito, may transformation. Una, pagbabago ng iyong isip. Hindi na kaisipang panglupa yung isip mo, kaisipang panlangit na. Kasi kapag kaisipang panglupa, ang benepisyo niya laging ikaw. Okay? Laging ikaw ang masusunod. Laging ikaw ang tama. Hindi ka marunong makinig. At iniisip mo na lagi ang Diyos. Kasi may transformation, pagbabago. Huwag kayong makiayon. Ang mga taong nabubuhay, Kristiyano, sabi rito, huwag kayong makiayon, hindi nakikiayon sa takbo ng mundong ito. Amen. Yung mundo kasi na ito, ang binibigay, layaw, luho, kaligayahan mo sa sarili. Yun yung mundo. Kaya nga sa first John, ang nasa sanlibutan ay ang mga nasa ng mata, pitan ng laman, at ang kayamanan ng mundong ito, kapangyarihan. Yung tatlo na yun. Yun yung tatlong bumibiyang sa tao. Nasa ng mata, yung nakikita mo, gusto mong hangarin yung lahat ng bagay, pita ng laman yung nararamdaman mo. Okay, sa babae, sa lalaki, pag-ibig, kasama yan. Pag-ibig, yeah. Kanta ni Andrew E. Hinahanap-hanap kita, uubusin ko ang aking oras, yan. Mundo yan. Kasi kapag may pag-ibig ng mundo, lalo na sa tao, nakakatamad yan eh. Ako na-experience ko yan, sa totoo lang eh. Tatawarin ka dyan eh. Kapag ibig lang sa tao, lalo na yung nai-inlove ka na, sisira yung oras mo yan, sa totoo lang. Kaya maging maingat. Hintayin natin yung time ng Diyos. Ibigay natin sa Diyos yung desisyon para sa atin. Although hindi masama ang umibig sa ating kapwa. Kasi nilalang tayo, babae at lalaki, nagmamahalan, pero hintayin natin yung panahon. May panahon ng lahat ng bagay. Amen? Kasi pagdating lang, nagdesisyon ka ng mali, sa sarili mo lang, tapos may dumating pala na tao na higit pa sa napili mo ngayon, manghihinayang ka na. Amen? Kaya ganun yan. Kaya tandaan natin, dapat may transformation una sa pag-iisip, dapat maka-spiritual na yung isip natin. Amen?
hindi na makalaman, makamundo. Yung nasa ng mata, kita ng laman at kayamanan ng mundong ito, wala na yan sa atin dapat. Kaya lang, yan talaga yung tukso ng kaaway sa atin eh. Habang nasa mundo tayo. Kaya lang, dapat natin pakinggan yung tinig ng banal na spirito na nasa sa atin. Nasa ng mata, ito yung mga bagay na nakikita mo, mga hinahangad mo. Kagaya ni Eva, naglakad-lakad siya sa Garden of Eden, natanaw niya yung bunga, kasi siguro, nagugutom siya nung panahon na yun. Natanaw niya yung bunga, mukhang masarap sa paningin, nasa ng mata. Ang mukhang masarap to pag kinagat, parang gano'n, yung kaaway. Masarap talaga yan, kainin mo na, gutom ka na, merienda time na, tama, parang gano'n. Binulungan pa siya. Hindi ka mamamatay, sabi ng kaaway, sabi ng Diyos, hindi! Para kang magiging Diyos, nagkaroon ka ng kapangyarihan, parang maganda maging Diyos, kaya nagkaroon ka ng pride of life. Gusto kong umakyat, parang gano'n, gusto kong maging tanyag, kaya kainin mo na yan, di ba? Parang gano'n kay Eva eh. Tinok siya, nasa ng mata, pita ng laman, kasi gutom siya eh. Pag gutom ka, kapag binigyan ka ng pagkain, kakainin mo yun. Tama? Alam ng diablo yung kahinaan natin eh. Gutom siya. Tapos hindi kasi pwede. Bawal kasi po yan, kainin. Bawal yan. Hindi yung bawal, gutom ka na nga, hindi ka makakain. Bawal bang mabusog? Diba? Ganun. Diba? Kailangan marunong tayong makinig sa tinig ng banal na spirito, hindi sa tinig ng laman natin. Amen? Para maging, mapakita natin na tayo nabubuhay bilang Kristiyano. Amen? May transformation sa pag-iisip. Amen? Hindi na tayo nag-iisip ng kaisipang makalaman. Kaisipang spiritual na lagi ang iniisip ng mga tao na bubuhay bilang tagasunod ni Kristo. Kasi pamumuhay Kristiyano, pamumuhay tagasunod ni Kristo yan. Okay? Puro spiritual ka na. Hindi mo na iniisip yung sarili mo. Okay? Iniisip mo lang higit yung iba kung kesa sa'yo. Meron ka lang pag-ibig sa Diyos higit sa lahat. Amen? Ano yung pag-ibig sa Diyos? Dapat. Sino nakakaalam? Paano natin makipakita ang pagmahal natin ng Diyos? Pagsunod. Tama. 1 John 14:15. If you love me, you must obey me. Ano yung susundin natin? Para may ipakita ang mahal natin ng Diyos. Wala makakaalam. Ang dami. Lagi natin itong tinatapik. Amen? Ano ba ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos? 1, 2. May 1,000. Sa year 2028. Okay. Yun. Ang pagmamahal sa Diyos yung pag-ibig sa kapwa. Tama po ba? Isipin mo maigi. Mahalin mo ang Diyos ng buong buhay, buong puso, buong kaluluwa. Paano? Ano yung pinakabagay na gusto ng Diyos? Yung iligtas yung tao. Kaya ikaw bilang, ano ba yung pinakabagay na gusto ng Diyos na magagawa ko? Bigyan ko siya pera. Kanya nga yung pera eh. Tama ba? Kung maglingkod kaya ako sa kanya, kahit makukuba ako, lakas, binibigay niya rin sa akin. Kanya rin yun. Tama ba? Ano ba yung dahilan kung bakit bumaba pa yung Diyos sa mundong ito at sinakripisyo yung kanyang buhay? Tama ba? Nakikita siya ba? Kaya isang bagay na pinaka-nais ng Diyos yung maligtas yung tao. Kaya bilang ikaw, anak ng Diyos na tumanggap sa puso niya, dapat mahal mo yung kapwa mo. Tama ba? Gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Tama ba? Kasi inaalay niya nga yung buhay niya para sa iyo eh. Na makasalanan kasi hindi mo siya kilala. Tama ba? Naputol yung relasyon ng tao sa Diyos. Gusto niyang idugtong yun. Ngayon, paano niya idudugtong yung sa iba, yung relasyon niya sa iba? Natural, ikaw na nakakilala sa kanya, idudugtong mo yun sa iba. Mamahalin mo yung kapwa mo. Paano? Ipakikita mo yung pag-ibig ni Kristo na nasa sayo sa buhay niya. Kaya ang pag-ibig sa Diyos, pagmamahal niyo sa kapwa, ayun ang hindi nauunawaan ng karamihan natin. Kaya tayo, may hangganan yung pagtulong, may hangganan yung pagmamalasakit, gumaganti tayo kapag naaapi tayo. Pag inaaway tayo, gumaganti tayo. Tama ba? Pag binasa niyo yung testament, mahalin mo kaaway mo. Huwag kang gaganti. Di ba? Ibigin mo yung kaaway. Tama ba ba? Kasi mahal ng Diyos siya eh. Tama ba?
At kung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, nasa iyo yung puso niya. At ang puso ng Kristo ay umibig. Tama mo ba? Pero sa John 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung ikaw ay talagang Kristiyano, dapat umiibig ka sa kapatiran. Kaya first dyan, hindi bagong utos. Kundi dating utos, magmahalan kayo. Kasi yung pag-ibig sa Diyos. Like this, sabi sa English translation ng pagmamahal sa Diyos sa King James at saka sa NIV. May nakalagay doon na word na like this. Kasi ang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Yun ang pinaka buod ng kautusan. Ang pagmamahal sa isa't isa. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Amen? Kaya kapag inalay mo yung buhay mo sa Diyos, may transformation, may kaisipan ka ng spiritual. Okay? May hindi na makalaman. Kasi pagka makalaman ka pa, hindi dyan pa yung pagtatampuhan, pag-iingitan, pagkagalitan, pagkakakampi-kampi. O Galatians 5:19. Ito yung pita ng laman. Galatians 5:19. Ayan o. Hindi ba ikakaila ang mga hilig ng laman, yung buhay ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayun, yung mga kinahuhumal, hindi lang yung mga revolto, yung mga kinahuhumalingan nyo na minsan napupuya tayo, minsan sa tao, idolatry. Masyado nating mahal isang tao, di na tayo makatulog. Tama ba? Masyado lang pag-ibig, puro ganon. Tama po ba? Tapos napupuyat ka na, yung oras na ng Diyos. Naagaw na. Tama ba? Ang idolatry, ang ibig sabihin, lahat ng bagay na pumapalit sa katayuan ng Diyos sa buhay mo, idolatry yun. Tao, bagay, pook, pangyayari, hayop, lahat. Ano pa? Telenovela, teleserye, TikTok, lahat. Yun, YouTube, lahat. Basta pinapalitan niya na yung katayuan ng Diyos sa buhay mo, tawag doon, idolatry. Tama po ba? Kahit tao. Kaya huwag na kahit sasamba sa tao. Sa anghel nga, ayaw tayo pasambahin ng Diyos eh. Si John D. Bilabid, yung nakita niya ang anghel, lumuhod siya eh. Natakot siya eh. Sabi ng anghel, natakot. Nung lumuhod si John D. Bilabid, natakot. Huwag akong sambahin mo. Ako'y alipin din kagaya mo. Ang Diyos ang sambahin mo. Pinapatayo siya eh. Ang Diyos ang, kasi paparusahan siya ng Diyos kapag inangkin niya yung karangalan ng Diyos eh. Gano'n. Lalo na kung tao. Tama ba? Yung mga crush natin, yung mga sota natin, huwag masisira yung relasyon natin sa Diyos. Yung mga asawa natin, yung mga nanay at tatay natin, yung teacher natin, lahat, pag-aaral natin, trabaho natin, lahat yan idolatry sa totoo lang. Pero hindi masama yan. Ang gusto lang sabihin ng Diyos, marunong tayong ibigay yung oras natin sa Kanya. Amen po ba? Hindi naman mahigpit ang Diyos. Napakaluwag ng Diyos ang kailangan natin gawin, magtiwala at ialay ang ating buhay bilang banal na handog. Buhay at kaya sa Kanya. Lahat aayusin ng Panginoon. Bagamat may mga pagsubok na nagtetest sa atin kung gaano tayo sumasampalataya sa Kanya. Amen? Tama mo ba? Wala lulungkot na tayo. Ang higpit ng Panginoon, hindi po. Tayo lang nag-iisip nun. Kapag sumunod tayo, pagkagaanin ng Diyos yung ating mga pasanin. Dahil yun ang pangako niya. Okay? Kung mahal mo ako, pasanin mo yung cross ko at sumunod ka sa akin. Okay? Yun ang gusto ng Diyos. At magtiwala ka sa Diyos kasi ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Amen? Isa, lumakad tayo na may humbleness sa Kanya, humility, at nag-aalay ng buhay bilang banal na handog. At siya nang bahalang mag-transform sa atin. Kaya Roma 12:1, ialay mo ang iyong buhay bilang banal na handog, buhay at kaaya-aya sa Kanya. Roma 12:2, ang ebidensya niya, nag-iiba ka sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip. Okay? At kapag wala kasi tayong oras, basahin nyo lang sa inyong tahanan ng Roma chapter 12. Okay, nandiyan yung mga gawain ng mga namumuhay kay Kristo. Pasadahan na lang natin ng konti siguro. Okay, Roma 12:1 at 12:2 12 pala, hindi 1. Yan. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba ka. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa iyo, bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit. Yan pag pinapahalagahan niya yung sarili mo ng higit, di ka na makapuntang church kasi wala kasi ang foundation. Tama ba?
Wala akong lipstick, lip tint. Tama ba? Nakakahiyang makita ako lang hindi naligo. Diba? Amoy ako ni sister. Idolatry din yun, mahal mo yung sarili mo. Amen? Diyosan mo yung sarili mo. Kaya huwag ninyong pahalagaan ang inyong sarili lang higit sa nararapat. Sa halip, pakiisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Sa halip, maging malawak ka sa pangunawa sa Diyos kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, magkakaiba ng gawain ang bawat isa. Gayun din naman, kahit na tayo marami nabubuo sa isang katawan ni Kristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Kasi Iglesia tayo. Nabubuhay na tayo sa katawan ni Kristo na siya ang ulo. Si Kristo yung katawan na ito, yung ulo natin. Tapos tayo naman, yung katawan ni Kristo, parte. Ako to, yung kamay. Si JP itong kaliwa. Tama ba? Si Mika itong paa. Parang gano'n. At bawat niya may bahagi. Okay? Hindi pare-pareho yung bahagi niya. Bakit yun? Tama ba? Pag pare-pareho yung bahagi niya, pangit. Isa lang yung direksyon nun. Hindi lalago yung iglesia. Tama ba? May trabaho yung kamay, may trabaho yung paa, may trabaho yung bibig, may trabaho yung mata, may trabaho din yung ilong. At dapat yan nagkakaisa. Amen? Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya may bawat isa sa may gift. Kaya magtulungan tayo. Amen? Kaya gamitin natin ang mga kaloob niya kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, kagaya ng ginagawa natin ngayon. Magpahayag tayo ayon sa sukat ng pananampalataya. Kung paglilingkod ng ating kaloob, sipag, linis. Yan, yung ating dalawang ministry. Nakalimutan na agad fellowship, tsaka service. Tama ba? Fellowship, tsaka service. Ministry. O service, yung katawan mo, yung lakas mo, binibigay mo sa Panginoon, pati lahat ng mga bagay na kaya mong gawin. Okay? Paglilingkod yun. Ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo. Magturo ka. Magpalakas ng loob. Magaling ka sa encouragement. Magaling ka magsalita. Gaya ni JP, Brother Kian, nag-i-encourage. Brother Daniel, nag-i-invite. Tama mo ba? Gamitin mo yun. Okay? Magpalakas ng loob. Magpalakas ka ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay ka. Okay? O sino yung magaling magbigay dito? O, natin nyo. Pag-pray natin sila lahat. Amen? Pag-pray natin yung mga kapatiran natin na yun. Amen? Pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Amen? Kung pamumulo naman, mamulo kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang iyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Maging ang mahalaga, tunay ito. Maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ng mabuti. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Amen po ba? Tama ba? Ibig sabihin, kung mahal mo yung sarili mo, dapat mas mahal mo yung kapwa mo. Parang pangit pakinggan, no? Pero yun talagang salita ng Diyos na dapat natin sundin. Dapat mas mahal natin yung kapwa natin kaysa sa atin. Bakit? Sa tingin nyo? Bakit gano'n? Bakit dapat mahalin natin ng higit yung kapwa natin kaysa yung sarili natin? Sige, Brother Daniel. Silitas na tayo. Yun! Kasi nga, nasa atin na nga si Kristo eh. Tama ba? Pag nasa iyo na si Kristo, ano kakulang mo? Amen? Kahit mahirap ka, masaya ka. Kahit mahirap ka, mayaman ka, alam mo, dahil nasa iyo na si Kristo. Kahit walang-wala ka, meron ka. Kaya nga sabi ni Pablo, kami walang-wala, pero meron kami. Kasi meron silang Kristo. At pagdating ng tamang panahon, aalihin nila yun na kay Kristo. Lahat ng pagmamayari ni Kristo ay sa iyo na. Ano ba problema mo doon? Amen? Kaya lang tayo kakaproblema kasi may nasa ng mata. May pita ng laman. At kayamanan ng mundong ito. Amen? Tama mo ba? Kasi naghahangad ka eh. Yung mga bagay na hindi naman para sa'yo. Tama ba? Hindi mo lang intayin na magkaroon ka nun na bibigay ng Diyos sa'yo. Tama mo ba? Kaya naghahanap ka. Kulang pa ako eh. Kailangan ko ng pag-ibig pa eh. Hindi pa ba sapat sa'yo yung pag-ibig ni Kristo? Na kung hihilingin mo yun, ibibigay niya sa iyo ng talagang totoo. Tama mo ba? Hindi pa ba sa'yo yung yaman ni Kristo? Kung bakit trabaho ng trabaho, halos yung oras ng Diyos, sinasaklawan mo na, hindi ka naman yumayaman. Tama ba? Tama ba? At kung yumaman ka man,
mayaman. Sabi ni Jesus, aanuin mo. Mayaman ng daigdig kung mapapahama ka naman sa impyerno. Amen! Yun yung bagay na dapat natin malaman. Na inaasam natin na ikapapahamak natin pag hindi natin napag-ingatan. Amen? Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Ang bigat nito eh. Oh. Kaya kailangan natin go and make disciple. Walang Kristiyanong tamad. Dapat ipinapangaral natin palagi si Kristo. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo. Kasi may hirap. Hindi nangako si Jesus Christ o ang Diyos na hindi tayo mahihirapan pag tayo naglilingkod sa Kanya. Walang nakalagay sa Bible noon. Okay? Kaya hindi tayo prosperity gospel. Tayo nagsisikap sa ating paglilingkod sa Panginoon dahil alam natin yung buhay na masagana at ganap nasa sa atin na. Okay? Hindi tayo naglilingkod para sa kaligtasan kasi ligtas na tayo. Hindi tayo naglilingkod para sa yaman kasi mayaman ka na sa langit. Amen? Iyon dapat natin tandaan. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila, huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nakikigalak at nakikitangis sa mga tumatangis. Sabihin, magdamayan tayong lahat. Magmahalan tayong lahat. Magkaisa kayo sa isang saloobin. Huwag kayo magmamayabang. Sa halin, makisama kayo kahit sa mga dukha. Tayo mamimili. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayo maghihiganti. Paubayan ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Subalit kung nagugutom ang inyong kaaway, pakiinin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayoy, magbubuntong ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayo magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Amen? Kaya pakinggan natin yung Holy Spirit na nasa sa atin at gawin natin yun with action sa ating mga buhay. Amen? Hindi tayo perfecto, pero kailangan natin gawin yan. Yun yung pakikiligma na dapat natin maintindihan sa ating buhay Kristiyano ngayon. Amen? Dito lang muna tayo, palakpakan natin yung ating Panginoon. Sobrang late na tayo. Amen? Purihin ng Diyos at kahit paano, nabasa natin yung aklat ng Roma 12. Amen? Ang mahalaga, meron tayong narinig na salita ng Diyos at hayaan na natin ang Diyos mamaya o pagkasihin yung oras natin ngayong linggo na to. Amen? Hindi ko na kayo tatanungin kung may tanong. Next week na tayo magtanong kung may tanong kayo. Amen? Mag-pray na lang tayo. Lord, salamat po sa iyong salita na aming napakinggan upang kami lumakas at madagdagan ang mga kaalaman namin patungkol sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan sa isip, salita at gawa. Panginoon, patuloy kami humihiling ng pagbabago sa iyong dakilang kapangyarihan sa aming mga buhay. Salamat po, purihin ka, mangyaring yung kalooban, ikaw lang ang aming sasambahin, ikaw lang aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos at tayo mag-siyam na, tapos mag-pruning na tayo sa Panginoon. Kaya mga music team, ready na tayo. Okay. Yan. Oo. Ganda mo. Dahil na yung lumaw.